Mga kapaglaom, is it possible to celebrate but not to be thankful? How can we be thankful in the face of problems? Let's find out together on Let's Pray Pilipinas, live in Cebu. Good day everyone, mga kapaglaom, and once again, welcome to Let's Pray Pilipinas. We're once again ready to start talking with our Lord together with you, mga kapaglaom. And now, let's invite the presence of the Lord as we come to Him in His holy throne of grace. Let's bow down our heads. Among hinigugma o makagahom nga Dios Amahan nga nasa katasan sa mga langit. Ikaw ang tag-iya sa among kinabuhi. Ikaw, O Dios, ang nagapukaw kanamo sa matag buntag, ug ikaw ang nagahatag sa among panginahanglanon sa matag adlaw. Among itugyan ang among kinabuhi diha kanimo. Ug kami nagapangayag kapasayloan sa mga sala. Hinaot imo kaming hinluan, imo kaming hatagan og bagong kasing-kasing. Tabangi kami, Amahan, nga among kinabuhi magmalambuon nga uyon sa imong kabubuton. Tabangi kami, Amahan, nga kadong adlaw mamahimo nga mas mapaduol pa kami diha kanimo. Dang salamat, O Dios, sa imong dakong gugma. Dang salamat sa pagtubag sa imong pagampo. Ug kining tanan among gisalig ug gitugyan diha kanimo sa ngalan sa imong personal nga manluluwas nga si Ginoong Hesus. Amen. Amen. Daghang salamat kay Paglaom Kevin Yes. sa imong prayer. And once again, mga kapaglaom, good day sa atong tanan. Kumusta man ang ato nga semana so far, mga kapaglaom? Sa atong ginaabi-abi ang inyong mga prayer requests o praise reports, mga kapaglaom, kung naaman. So please send na sa inyong mga prayer requests and praise reports sa ato ang Hope Hotline numbers sa inyong makita sa inyong mga screen. No, og live kita karon, mga kapaglaom, sa ato ang GSAT channel 37. Og live punta sa ato ang Facebook, no? Sa ato ang FB live, mga kapaglaom, just search Let's Pray Pilipinas. Yes. Og pwede pud mo mahimo nga mo send sa inyong mga prayer requests o praise reports sa comment section, mga kapaglaom. Yes. Og kapaglaom Kevin, ato pud silang ambiton nga every Saturday, mga kapaglaom, doon na po tayo live program, no? Every 7:30 to 8:30 na, mga kapaglaom. Kung dili mo makahimo sa pagtanaw pagka-morning, doon na po tayo replay ini kagabi 7 to 8 p.m. Yes, ug ato sa gipahinumduman ng atong mga kapaglaom nga kung aduna kamoy mga prayer request nga dili inyo gusto ipabasa on air, palihog lang butang og confidential sa inyo ang text message aron ato kining pag-aampuan off studio. So talking about prayers, mga kapaglaom, di na nato dugayon og atong pagabasahon ang mga prayer request ng mga kapaglaom. Una sa atong lista, we have from 1526, dali nga kaayuhan sa ilang nga mga samad o pangus o hubag sa tiil sa iyang asawa from Arellano family of Damulog. Also from 5906, continue praying for Leonarda. Nangga undergo siya og surgical procedure last Saturday. And let's pray for fast healing and recovery. And also we have from 9032, mag-take siya og exam sa DOST karong umaabot nga Sunday. And also sa pagka-Monday napod sila entrance exam. So sa Ateneo. So hinaot nga ato ang i-upload itong mga pag-ampo, mga kapaglaom, si Honey May Rose sa Dipolog City. O kapaglaom Giselle, unsa pa man atong mga prayer request? Yes, mga kapaglaom, gikan kang sender 3109, iyahang anak nga nagsakit 4 days na, mga kapaglaom, sa iyahang ubo. Og hinaot unta nga maayo na siya sa labing sa dili madugay, no? Og iyang pamilya
nga magpabilin sa ang panaghiusa, pagsinabtanay mga kapaglaom. So ubay-ubay gid karon Yes. kapaglaom Kevin. Mhm. Dunay ubog, yung pangsipon, yung hilanat, no? So mag-amping ta sa to mga kagalingon mga Yes. kapaglaom. Gikan pod kang sender 1212 iyahang prayer request mga kapaglaom is sa tanang youth dira sa Sultan Kudarat, no? Siguro ang panaghiusa ug kana bang activeness ang energy Yes. sa youth magpabilin, no? O gikan pod kang sa Ala family nga iyahang anak wala sa gana mukaon. Oy, lisod ning walay gana mukaon, no? Daghan king pagkaon, ang mukaon lang wala, no? So iyaha pong ang iyang asawa siguro iyahang bana nga dunay spot sa iyahang baga sa atong iapil na mga kapaglaom sa to ang pag-ampo this morning ug kang sender 1598 tungod sa iyahang sakit nga high blood, aduna po siya diabetes mga kapaglaom, kidney failure ug taas ang CE ug doon na po siya ubo. So ato aning i-pray. And here sa Let's Pray Pilipinas, mga kapaglaom, you don't have to pray alone. So ato ning ampuan, kapaglaom Kevin. Yes, so atong giabi-abi o atong gihangyo ang atong mga kapaglaom nga duyugan kita sa ato ang pag-ampo ato idaw ko atong mga ulo mag-ampo kita. Among dalaygon ug mahigugmaon nga Dios. Dako among kalipay nga ikaw among buhi nga Dios nga dalangpanan. Ang Dios nga nagalalang sa tibuok kalibutan ug ang Dios nga andam maminaw sa among pag-ampo ug andam nga muhatag sa tubag niini. O Dios nga balaan among itugyan ug ituboy diha kanimo ang among mga kapaglaom nga adunay mga prayer concerns. Hinaot o Dios nga ikaw magapatalinghog kanamo ug kaluy-an mo kami. Among gidangop diha kanimo ang Arellano family. Hinaot nga madali ang pagkaayo sa ilang mga samad, sa ilang tuhod. Hinaot o Dios nga mahimong mabalik sa normal nga panglawas, mahimsog ug naikabaskog aron maghimo nilang bulaton sa matag adlaw. Amo sang gihangyo ang fast recovery and healing kapaglaom Leonarda. Hinaot o Dios ikaw makig-uban kaniya. Hinaot ikaw magahikap kaniya man nga mahimong maka-recover na siya ug mamaayo gikan sa iya nga surgery. Usab among gihangyo ang imo ang kaalam nga imong ihatag sa kang kapaglaom Honey May Rose. Hinaot sa iyang pag-take sa DOST o sa iyang entrance exam sa Ateneo. Hinaot nga ikaw magapahinumdum kaniya o Dios sa iyang mga nakatunan. O hinaot amahan nga iyang matubag ang mga pangutana nga sakto kini o mao kini ang magahatag kaniya kalampusan niini nga exam. Amo sang ginangop diha kanimo ang among kapaglaom nga aduna nay upat ka adlaw nga ubo ang iyang anak. Hinaot nga ikaw makig-uban kanila. Hinaot ikaw magapanalangin nga kini ilang bata mahan makabaton og hingpit nga kaayuhan ug usab hinaot nga tibuok pamilya magmalig-on sa pagpangalaga diha kanimo. Amo sang itugyan diha kanimo ang mga youth sa Sultan Kudarat Province. Hinaot o Dios ikaw magagamit kanila. Hinaot amahan sa ilang kinabuhi mahimo kining instrumento sa pagpanawag ng hamiling kalag. O hinaot nga matag usa ka lang makabaton og personal nga pakigrelasyon sa among manluluwas nga si Ginoong Hesus. Usab ang ginangop diha kanimo ang Ala family tungod silang bata nga walay gana mukaon. Hinaot umahan ikaw hatag kaniya sa maong gana sa pagkaon. Usab siyang bana nga adunay spotting siyang baga. Hinaot o Dios nga ikaw ang magahatag kaayuhan nini. Hinaot amahan nga ilang masunod ang sakto nga diet o ang healthy lifestyle aron nga mahimong matabangan ang ilang panglawas. Usab o Dios ang gidangop diha kanimo si kapaglaom Teddy nga adunay high blood diabetes ug usab iyang kidney failure. Unsa man ang balatian karon siyang panglawas amahan side kami nga ikaw ang makaayo niini. Side kami o Dios nga ikaw labing gamhanan nga Dios nga maghatag kaayuhan. Labaw sa tanan, tabangi kami amahan nga among espirituhanon nga pagkinabuhi kanunay nga mahimong magpaduol diha kanimo sa among adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Dan salamat o Dios sa imong pagtubag sa imong pag-ampo. Dan salamat sa imong dakong gugma kanamo ug kining tanan mo salig itugyan diha kanimo sa ngalan sa personal nga manluluwas nga si Ginoong Hesus. Amen. Amen. Thank you for that prayer, kapaglaom Kevin. Yes. Let us once again invite sa to mga kapaglaom no to
pwede mo mahimo nga mo call or mo text sa to ang hotline numbers nga makita sa inyong screen mga kapaglaom o specify lang inyong mga prayer requests o praise reports, no? So ato ang basahon kapaglaom nga to ang batch 2 sa to ang prayer request, no? Yes. Gikan kang kapaglaom or sender 0079, iyahang prayer concern is about sa health mga kapaglaom. Ang ilahang duha ka silingan nga nagpuyo sa Purok Mahayahay sa Baylo Mungkayo o Combal Province mga kapaglaom. Si Teofesta tungod sa iyahang balatian doon na siya tuberculosis mga kapaglaom sa bukog og duha ka tiil naglisod siya og tindog mga kapaglaom yang duha ka anak pod nga si Chris Angelo og tungod usab sa iyang ubo nga perting daghan-daghan jud nag-ubo karon, no? Gikan pod kang sender 1859 mga kapaglaom nga iyahang anak tuwa sa Manila karon dunay board exam karong October 23 og 24 I think gahapon ug karon. Yes, ato aning pray, no, pero wala man siya gi pangalan diri pero ato aning i-include yapon sa tong prayer. Ug gikan kang sender 2130, no, iyang prayer concern is exam lang gihapon sa iyang anak nga si Chloe Claire Apale nga human na siya og take og ang exam para sa iyahang scholarship nga unta makapasar siya. So ato ning i-pray nga ang scholarship dako jud rin tabang. Ug gikan pod yang kapaglaom Jasiril Ragas, no, iyahapong exam. Yun siya nga paapil po siya og special prayer para sa iyahang psychometrician board exam. Yes, doon na po tayo ipa-pray si kapaglaom at si Pilarin, no? O karong October 23 o 28, doon na yun ato aning apil, no? And also kang kapaglaom Joy Silvano, gikan sa Leyte ni mga kapaglaom about financial o sa ministry, ngayang paapil sa pag-ampo sa si Houston, iyang eldest son o si Kev, nga makakuha siya og job nga dakot po din tabang sa pag-eskwela sa college sa Texas, no? And also iyahang ginapa-pray nga hinaot malampuson ang ilahang P1 camp. Yes, nindot kay ini, no, nga nag-start today dira sa Leyte. So ato ni apil pod ang mga Bible students nila didto. So doon na pa kapaglaom Kevin atong i-apil si kapaglaom John Cali Fabriga sa Zamboanga Sibugay mga kapaglaom yahang complete healing nga gusto siya magpaapil og pag-ampo nga dunay nahitabo nga terrible situation sa ilahang family, no, taho kay ni nga apil gyud sa pag-ampo. And also ang iyahang youngest brother nga si Jael, iyahang niece nga si Jean, ug ilahang cousin nga si AJ nga dunay po fever for almost a week na mga kapaglaom. And also nagtaas sa 39 to 40 degrees na ang kainiton, no? Grabe kainit na gyud ni. And but good to know nga that right now mga kapaglaom nga naka-recover na gyud. So praise reports ni siya mga kapaglaom. Ug iyahang brother nga si Kev nakamit og accident last night sa Tiaon Ipil sa Zamboanga Sibugay gihapon mga kapaglaom. Natamo siya og kanang dunay mga sugat ang iyahang mga lawas, iyahang naong pod mga kapaglaom. And let us also include this sa ato ang mga prayer sa matag adlaw. Yes. Also, last prayer request diri kapaglaom is si Maria Rowena Kapangpangan, no? Atong i-pray sa iyahang complete healing. Ipaapil niya iyahang student nga si Casey Tado gikan sa Golden Boulevard Adventist Elementary School sa iyahang fast recovery ug mabalik fully recovered ang iyahang eyesight. So atong i-pray ni kapaglaom. Yes, so atong gihangyo atong mga kapaglaom sa makausa sa pag-uban kanato dinhi alang sa tunga pag-ampo. Ato ido ko atong mga ulo mag-ampo kita. Makagagahom nga Dios nga naa sa katasan sa mga langit. Among dako nga kalipay amahan. Ang pagtugyan sa pagsalig diha kanimo kay sukad pa sa una hangtod karon. Ikaw nagahatag kanamo sa ang panginahanglanon
nagahatag ka na mong tubag sa pag-ampo. Ug sad kami nga hangtod sa walay katapusan ang imong gugma imong ipadayag sa matag usa ka namo. O Dios nga balaan among idungop diha kanimo si kapaglaom Teofila tungod sa iyang balatian nga na siya tuberculosis sa iyang bukog. O Dios nga balaan, ikaw ang naglalang sa iyang panglawas o ikaw nasayod amahan sa pagpaayo kaniya ug anaa kanimo ang tanang gahom o Dios nga makabuhat niini. Amo sang gitugyan diha kanimo kapaglaom Chris Angelo tungod sa iyang ubo amahan naot nga kini maayo mawala na sa iyang panglawas. Hinaut o Dios ikaw magahatag kaniya kumplito nga kaayuhan. Usab among gihangyo da kanimo ang amo ang mga kapaglaom nga adunay exam karon tuwa sa Manila nga take og exam karong adlaw ug usab sa kagahapon kami nagpasalamat kay ikaw nakig-uban kaniya sa iyang exam gahapon. Hinaut o Dios nga ang kalampusan imong ihatag kaniya ug hinaot amahan nga iyang ilhon ang imong pagkagamhanan tungod sa imong pagpadayag sa imong mirakulo ngadto kaniya. O Dios among sanggihangyo si Chloe Claire Apali nga nahuman na siya og take sa board exam alang siyang scholarship. Hinaut o Dios nga uyon sa imong kabubuton makapasar siya ug iya ang mabenepisyohan ang scholarship nga iyang gi-applyan. O Dios nga balaan among sanggihangyo da kanimo si Jesuril Ragas usab si Michi Pilarin nga mo-take sa ila nga psychometrician board exam karong October. Hinaut amahan nga ikaw makig-uban kanila magahatag ug kaalam sa matag usa kanila labaw sa tanan magaandam kanila sa ilang physical sa ilang spiritual sa pag-atubang niini nga exam. Hinaut nga kani nga parte sa ilang kinabuhi mahimo kaning ilang mahinumduman sa ilang pagkinabuhi tungod kay ikaw makig-uban kanila hangtod sa ila ang pagkinabuhi o pagpangalaga diha kanimo. Amo sang gitugyan diha kanimo o Dios ang si Houston o usab si Keith nga makakita sila trabaho dito sa Texas aron nga ilang matabangan amahan ang ilang ministry nga involved sila karon. Sayod kami o Dios nga ikaw ang nag-provide sa tanan. Sayod kami nga ikaw ang naanay control sa tanan. Sayod kami nga imong ihatag kanila ang labing maayo ngadto kanila. Usab ang P1 camp nga mahitabo sa Leyte o sa Bible student nga si Brother Nilsson o mga pamilya ni Ines Isabel Leyte. Hinaut o Diyos ang bulan spirito yung igabubo kanila. Nga mahimong panalangin kanila ang kamatuoran o ila kaning pagadawaton amahan. Nga ila kining ikalipay amahan ang pagdawat sa kamatuoran o pagdawat kang Ginoong Hesus. Usab akong gihangyo diha kanimo o Dios ang pamilya ni Fabrega. Sila ang si Jael sa iya nga pag-umangkon, si Jean sa kang AG, sa iyang igsuon si Keith. Amahan nga balaan ikaw nasayod silang physical nga kondisyon. Na disgrasya sa motor, na banggaan. Usab adunay mga hilanat. Hinaut o Dios nga ikaw magapakaayo kanila, ikaw makig-uban kanila, maga-provide silang panginahanglan sa matag adlaw. O hatay silang kalig-on sa matag adlaw nga sila mukupot silang sa imong pagsaad kadto kanila. Amo sang itugyan diha kanimo o Dios si Casey Tado nga hinaut mahimong mamadali ang iya ang recovery siyang mata. O Dios, sayod kami nga imong gasa kanamo kining mga mata aron ang makita ang kanindot sa kalibutan. Naut o Dios nga imong ibalik kaniya ang kaayuhan. Dang salamat amahan sa imong pakig-uban o dang salamat nga imong pagatubagon ang pag-ampo ngayon sa imong kabubuton kay kining tanan among sahig tugyan diha kanimo sa ngalan sa personal nga manluluwas nga si Ginoong Hesus. Amen. Amen. Salamat Yes. sa paglang Kevin. And yes, ang mga kapaglaom ato ay kamong giimbita sa ato ang nagapadayon nga C-Pipes or Christ People in Preparation for Eternity Seminar diha sa Capitol Church, nagsugod kini October 22 ug hangtod October 26 og kini nga spiritual seminar mga kapaglaom dako kay kini ikatabang kanato sa atong espirituharan nga pagkinabuhi. Ug usab mga kapaglaom kung nakahinumdom kamo ni adtong October 22 milabay ang adlaw kadto ang nagmarka sa ika-175 ka katuigan sa Adventist movement. Mga kapaglaom, so usa kini kapag pahinumdum kanato nga ang Ginoo nakig-uban kanato niini nga mapanahon. So kapag laom Giselle, unsa day ka importante ning celebration, no? So mao kini ang ato ang topiko karon mga kapaglaom nga giuluhan, celebrate and be thankful. Mga kapaglaom ug ato ang quote of the day kapaglaom Giselle. Yes, giingon dira, I thank thee, Lord, I thank thee, and I will not away
from anything that thou wouldn't give me to bear. Yes. Ingon si Mrs. Ellen G. White no sa iyahang life sketches. Yes. So unsa gid ka importante ning celebration mga kapaglaom. Nganong naga-celebrate man gid kita? Sa Job 9 mga kapaglaom, kini ang istorya ni Job nga bisan anaa siya sa mga pagsulay siyang kinabuhi. Mingon siya sa Job 9 verse 4. He is wise in hearts and mighty in strength, who hath hardened himself against him and hath prospered. So ingon si Job nga ang Ginoo aduna tinubdan sa kaalam, ang Ginoo siya ang kusog alang kanato siya tong strength. So katubang mga tao nga nagmagahay silang kasing-kasing nagalambo ba mga kapaglaom o kapaglaom Giselle. So kini nga paglambo ang gisgutan ni Job is not the world view of prosperity. Kaysa atua kumingon ta nga og naay no daghang kayamanan or katigayunan moingon ta nga malampuso na kini apan unsa man ang giingon sa Biblia about prosperity. Ingon sa 3 John verse 2 that prosperity is about good health and also prosperity in spiritual life. So mga kapaglaom, ang giingon ni Job dinhi nga ang katong tawo nga nagapalayo sa Ginoo siya dili magmalambuon gayud sa iya ang espirituhan nga pagkinabuhi. So we should always celebrate with God. So what is celebration for you ay kapaglaom Giselle? Unsa man ning celebration nga tong ginaingon? Yes, for me kapaglaom Kevin, kana bang mohatag ka og kanang dira nga time iuli nimo ang pasidungog sa Ginoo, ang tanang kanang ang praises, kana bang sa tibok nimo kasing-kasing. You are thankful to God for everything that happens sa imong kinabuhi. It reminds me of 1 Thessalonians 5:18 nga nag-ingon, in everything give thanks unto the Lord. Sa ato pa sa tanang panahon, maghatag pasalamat sa Ginoo. Kini nga pasalamat or celebration, dili ni siya dapat ma-focus atong kaugalingon. That's right. Kung dili ma-focus ni sa atong Ginoo nga nagahatag sa tanang mga panalangin. Kay ingon usab ang James 1:17. All every good and perfect gift comes from above, given by God to us. So, mga kapaglaom, ang Ginoo ang mahimong sentro sa ato ang mga celebration. Kung ganong importante man kayo kapaglaom Giselle nga maghatag ta kanunay pasalamat sa Ginoo. Nga bisan sa mga pagsulay maghatag gihapon tag pasalamat kaniya. So unsa day ni ka-importante ang paghatag og pasalamat sa Ginoo? Yes, ingon diri kapaglaom that those who walk in wisdom's ways are even in tribulation mga kapaglaom exceeding joyful. For he whom their soul loveth walks invisible beside them. So bisan di ay sa tribulation mga kapaglaom ato ng pasalamatan sa Ginoo uli na to pasidungog sa iya because kana bang atong dawaton nga he is in control of everything, no? And usahay gyud paglaom balik sa kaganina nga discussion ay katong sa first natong gitouch ganina nga why we need to celebrate, no? Kay usahay magod mo overwhelm ta sa panalangin nga gihatag ni Ginoong Hesus sa tuwa. Bisag magagmay usahay ka ng mga dinago nga panalangin kay wa ta nag-expect ba nga murag sobra ra man kay ni. So usahay mawala ang kanabang atong view nga mas dako day ang giver, ang kanang naghatag di ay sa panalangin, no? So we should not only recognize the gift but also we should always recognize the giver. That's not right. the blessings but the blesser mga kapaglaom. Ug mga kapaglaom ato gyud hinumduman kanunay nga nag-ingon ang Ginoo in Philippians 4:4. Rejoice in the Lord always. So bisan pa sa mga pagsulay sa kinabuhi kaning gitawag nato mga sufferings and tribulations, ang Ginoo nagpahinumdum kanato nga rejoice in the Lord always. Unya kung makalimot mo ni ana mga kapaglaom, ang Ginoo nagapadayon ingon siya and again I say rejoice. Ato yung kanunay nga daigon ang Ginoo sa matag partes tong kinabuhi. Kay bisan pag unsa tong magian mga kapaglaom, ang Ginoo ingon pa diha sa ato ang sa gibasa ng kapaglaom Giselle, ang Ginoo sa bisan dili nato makita siya nakig-uban naglakaw kanato mga kapaglaom. So dili ta magpalayo sa atong Ginoo mga kapaglaom. That's right. The more dapat ato ang yung isugid atong kaugalingon sa Ginoo mga kapaglaom. Everything no nga nag-happen sa atong kinabuhi. Even ang Ginoo nakabalo na gyud na sayod kung unsa happening sa atong kinabuhi sa atong mga whereabouts, but kana bang the more ma-appreciate sa Ginoo kita mismo muuli og pasidungog ngadto kaniya. So mo-connect gyud ta sa Yes, atong and Ginoo. talking about tribulation kapaglaom, kani mga pagsulay mao ni ang
gihatag ug gitugot sa Ginoo nga mahitabo sa itong kinabuhi. Kay mao ni makapalig-on sa atong mga pagtuo mga kapaglaom. Mao ni makahatag ka natong dugang nga pagsalig sa Ginoo, di ba kapaglaom, Giselle? That's right. And also, akong nakatunan gapon, I'm so amazed and praising the Lord nga naay tay gitawag nga duha ka gitawag nato og mga sufferings or gitawag nato og trials nga atong gitubang karon. Una, kaning gitawag nato og consequential suffering. Kani day nga pag-antos is resulta kini sa itong mga desisyon kaniadto. So usahay nga magunaw na tanganong gitugot ni sa Ginoo, but actually it is already the consequence. Imo na nang gipili na sa una nga mo decide ka na. And also natay gitawag ikaduha og providential. Kaning providential is mao gini ang gitugot, giplano na ni sa Ginoo ihatag kanimo aron nga masulayan ang imong pagsalig kaniya ug magmalambuon ka sa imong pagpangalagad kaniya. So hinaot mga kapaglaom nga sa bisan unsa atong atubang atong ihatag kanunay ang ato ang pagdaig sa Ginoo kay sahig kita nga kining tanan ingon gani sa Romans, all things work together for good to those who love God and serve Him. So kining tanan alang sa atong kaayuhan mga kapaglaom. Yes, mga kapaglaom, dili lang sa ato ang mga special occasions, dili lang mga big events nga nahitabos lang kinabuhi, but every day, no, we should thank and we should celebrate sa goodness, no, ang gihatag ni Jesus Christ sa ato. Yes. So mga kapaglaom, we are to be thankful even when at our lowest, no? Trials are there to remind us that we have to solely rely on our Savior. Sakto ka na kapaglaom, Giselle, and God's plan is the best plan. So trust in Him even when things aren't going the way you want it to be, mga kapaglaom. That's right, no? Sa atong pasalamatan mga kapaglaom, ang kapaglaom Kevin ang mga kapaglaom nato nga nakig-uban kanato today sa ato ang mga nagsubaybay pod sa ato sa FB Live, no? Daghan Yes. kayong salamat mga kapaglaom sa pag-send sa inyong mga prayer requests o praise reports. Just keep coming lang mga kapaglaom Yes. tungod kay kami andam mo receive and we are grateful to pray with you mga kapaglaom. Yes, and also mga kapaglaom, nagapadayon ang ato ang C-Pipes event sa Capitol Church, mga kapaglaom. Be blessed with the messages of God through the speakers nga iyang gipadala gikan pa sa lain-lain nga mga nasod. O ginaot mga kapaglaom nga makabisita kamo aron kitang tanan makadawat sa panalangin sa atong buhi nga Dios. That's right. So mga kapaglaom, let us celebrate how God is ever present for us. We need only to call upon Him. And this is your kapaglaom Giselle of Hope Channel Cebu reminding you to rely upon His sure promise mga kapaglaom. Yes, and be thankful we have a big God and that God is bigger than our problems. This has been your kapaglaom Kevin of Hope Channel Cebu reminding to let us not worry in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Only here on Let's Pray Pilipinas, where you don't have to pray alone.